nandito na naman po si Malo de los Santos para po magbigay ng pangalawang opinion po dito sa tulpuhan. Alam niyo po mga kapatid, viral na viral ngayon yung pagpapatulpo nga po ng ating dalaga, sa ngayon po mga kapatid, ang akala ko po ganun kadali lang po yung magiging solusyon or masosolve ang problema po dito sa usaping idinulog nga ng ating dalaga dito sa Rapid Tulpo in Action. Pero parang mga kapatid, parang pakiramdam ko lalong naging maingay na hindi pala ganun kasimple, kadali na mapapatahimik po tayo sa social media. Gaya ko po, pangalawang reaction ko po to, pero para sa akin po mga kapatid, yung parang lagi kong isinisenter dito yung respeto po sa bawat isa. Ang respeto po talaga, ito in general po. Bawat tayo pong mga tao, may kanya-kanya tayong opinion at respeto. Dapat po lagi nating gagamitin ang respeto natin sa isa't isa't. Mga kapatid? Sa ngayon nga po, sana po iwasan na natin po bawat viewers, followers po ng bawat kampo, bawat panig. Sana po maiwasan na natin po yung mga negative comment. Iwasan na natin po mga kapatid yung mangbabas tayo. Nangyari na po, nangyari na. Para sa akin po mga kapatid, yung tinatawag natin na respeto na lang natin sa ating mga sarili. Dahil alam naman natin kung papaano, kung ano ang pinagsimulan, na sana po tayo po, bago tayo pumasok sa anumang klaseng problema, ay dapat po tayo ay nag-iisip muna ng 10 beses. Dahil pag nandiyan na po yung problema, ang hirap na po natin yan lusutan. Na hindi natin namamalayan sa ating mga sarili, ay tayo po nagiging alimaw na rin. Dahil alam mo po mga kapatid, nasasabi kong nagiging alimaw na rin tayo dahil hindi na rin natin po makontrol ang ating emosyon. Gaya ko po, nanaig sa akin ang awa. Mas pinipili ko po yung opinion na sana matahimik, dahil alam niyo po, sa totoo lang, napag-isip-isip ko po ang bagay na ito abang po ako ay nakahiga. Pinanonood ko paulit-ulit. Hindi po siya ang gumawa ng kaguluhan ito. Nasa kapaligiran po natin ang mga kaguluhan. Kaya alam niyo, sa totoo lang, naranasan ko po ito na ganitong sitwasyon. Pero mas pinili ko po yung manahimik, na hindi na lang ako sumagot ng sumagot sa mga ibinabato sa akin, dahil ang pinasa Diyos ko na lang po. Ang sabi ko, bahala na po sa inyo ang Panginoon. Pag tayo'y malinis ang hangarin natin sa kapwa natin, yan po ay iba ang gagawa po. Kikilos po ang ating Panginoon na magkaroon tayo ng katarungan. Huwag tayo ang gagawa. Diba? Kasi sabi ko nga, pag tayo ang gumawa, hindi po maganda. Sa nangyari po ngayon, ang masasabi ko lang, nasa paligiran lang po ang gumawa ng lahat ng to. Kaya para sa akin, talaga mga kapatid, unahin natin po ang respeto natin sa ating mga sarili, sa kapwa. Mayaman man tayo o mahirap, dapat po respeto. Mga viewers, mga followers, mga content creator, dapat po laging respeto. Dahil kung wala ang respeto po,
baliwala po. Magtaniman tayo ng utang na loob sa kapwa natin, kung sino man ang nakatulong sa atin, o kung sino man po yung bigyan nating respeto, kung wala naman, ano tawag doon? Kung wala naman yung mga utang na loob. Ang utang na loob po kasi yan po mga kapatid, hindi po yan, yung napipilit mong, ay ito bigyan ko ng utang na loob. Kasi po, kung alimbawa, puro parehas po tayong nakatulong, bakit po lagi natin sasabihin na utang na loob? Ang mahalaga po, yung respeto. Respeto, aanuhin mo ang utang na loob kung wala ka naman respeto sa kapwa mo. Kaya para sa akin, mahirap ka man, dukha, mayaman ka man, billionaire, dapat po lagi tayong may respeto. Respeto sa kapwa. Diba? Kasi po, viewers ka man, followers ka man, content creator ka man, kung hindi po natin iniisip ng 10 beses ang gagawin natin, papaano na po? Paano natin ipatutupad po ang respeto? Dahil kung may respeto ka po sa kapwa, pati yung utang na loob na yan, madadala na doon sa respeto. Dahil yung respeto po talaga ang number 1 sa ating pagkatao. Diba? Sabi nga naman, mataas ang pinag-aralan mo, edukado kang tao, no right ka, pero pag may respeto ka sa kapwa mo, para ka na pong mataas talaga ang pinag-aralan mo, at yung walang respeto sa kapwa, yun naman po ang mangmang. Diba? Kasi po, sa totoo lang, hindi naman po kailangan na may pinag-aralan tayo, mataas ang pinag-aralan natin. Kung tayo po ay may respeto sa kapwa. Diba po? Kaya po yun dapat natin po, lagi natin bit-bit ang salitang respeto sa kapwa. Dahil iyan po ang the best. May pinag-aralan ka nga naman, kung wala ka naman respeto, ay parang wala ka naman pinag-aralan. Wala ka naman pinag-aralan, mangmang ka, na hindi ka man lang nakatapos sa silid-aralan. Pero may respeto ka sa kapwa, para ka rin po na mataas ang pinag-aralan mo. Sa usapan dito po sa Tulpo, Rapid Tulpo in action. Sa palagay ko po, mga kapatid, hindi po ito yung tamang lugar na o kaya naman mas mabuti pang nanahimik na lang tayo. Dahil marami po akong nababasa. Sa totoo lang. Marami akong nababasa talaga na hindi against, kahit nga po ay kampi sa kanila, pero parang nababasa ko na hindi po tama yung nangyari. Para sa akin po, dalawa lang po dito yung naiisip ko po mga kapatid. Nasa social media po tayo. Kahit papaano po, mayroon tayong mga pinagsamahan. Si Redsen, kilala ko po si Redsen dahil matagal po ako nasa Kalingap. Kilala ko po si Redsen, kilala ko po si Dr. Love. Si Dr. Love po ay mabait. Nung nakilala ko siya. Yan, si Redsen po ay isa sa mga charity vlogger na talagang charity lang po talaga. May mga issue man, pero po sila ay tumutulong. Di ko po akalain na darating ang panahon, mababago ang lahat dahil lang po sa social media, dahil naging popular sila, naging nakilala sila, na talagang makikita natin po na sinuportahan po sila ng ating mga viewers na nagmamahal po sa ating pong mga beneficiary. Sana po
yung sinasabi ko, ito pong nangyari po sa Rapitol po in action, isa sa mga mapupulutan natin aral na huwag tayong padalos-dalos dahil hindi po solusyon kung ano man pong problema. Lalo lang pong naging magulo. Pinatigil sa social media na mabanggit ang pangalan ni Dalaga. Pero po, mas lalo pong naging maingay sa social media. Hindi na ganun basta-bastang matitigil o basta mong ipatigil dito sa social media na wag kang i-content ng mga content creator, di ba? Kasi nandito ka sa social media. Hindi pinagbabawal po yan ng YouTube na ma-reactionan ka dahil nandito ka nga po sa social media. Naging ikaw ang content kino-content ng mga content creator. Gaya ko po. Pangalawa ko na po to. Pero po, gusto ko po lang mapulutan ninyo ng aral ang mga sinasabi ko. Madaling pumasok sa problema pero mahirap labasan. Kaya bago natin gawin, pag-isipan muna natin ng 10 bisis. Huwag tayong padadala sa mga nakapaligid sa atin. Sinimulaan nyo, tapusin nyo. Para matapos kung anong problema talaga, kung bakit po kayo nandyan sa Rapitol po in action. Diba po? Kasi may mga paraan po tayo na matapos na hindi na po umabot pa sa anuman. Dahil ito po ay naging experience ko po. Diba? Hindi ganun. Dahil ako po, iniisip ko yung mga mangyayari pa sa mga susunod na araw. Bukod doon sa wala kong time, ayaw ko pong mandamay ng tao. Kahit alam ko pong doon mangyayari na may madadaway, ayaw ko po. Gusto ko kung sino lang, yun lang. Wala na pong madadawit pa ng ibang tao. Minsan po, nadadala rin tayo sa emosyon, nadadala rin tayo sa mga maling galawan. Pero pinagsisisihan ko yun, na ayaw ko na pong maulit pa. Yun ang naging experience ko po na mahirap pumasok sa problema. Sa akin, murahin man niyo ako o anuman, basta po, wag yung, sabi ko nga, susundutin ang mata natin dahil hindi na rin tayo dyan papayag, ano po. Pero hanggat po maiiwasan, iwasan na lang natin po. Dahil iyan, napakaganda ang iniwan sa akin ng mga alaala ng aking magulang. Ang sabi ng papa ko, itigil ko ang social media kung tayo po ay napapaaway. Dahil hindi maganda yung may kaaway. Sa totoo lang po. Ngayon, araw na to, 40 days ng tatay ko. Sa totoo lang, namimiss ko dahil pag tuwing kami nag-uusap, napakaganda po ang mga payo niya sa akin. Sa social media, kailangan mayroon kang mapupulot sa iyo na magiging maganda. Hindi yung mapupulot sa iyo, maririnig sa iyo ang mga salitang hindi maganda. Kailangan po, nandito tayo sa social media, hindi yung puro issue. Oo, may mga isyung mga ibinabato, pero ako po, sa totoo lang, masarap po ang malaya. No? Huwag natin pakikinggan
kung ano po, yung tama po ang pulutin natin. Sabi nga, may mga kanya-kanya tayong pag-iisip. May mga kanya-kanya tayong pamamaraan. Kailangan po, ang pamamaraan na yan, yung tama ang pulutin natin. Hindi tayo yung nakakasakit ng kapwa natin. Di ba po? Maging huwaran tayo dito sa larangan ng social media. Bilang isang charity, dapat po tayo ay doon lang pumuko sa charity. Nakagaya ko po, kahit sa maliit na halaga, yung kaya ko po, tumutulong tayo. Kung wala po, stop. Huwag tayong magsasalita na kung ano-ano. No? Kaya ito ang payo ko na lang dito kay Ridsen at Dr. Love, sana po ay magbago tayo. Huwag natin dadalhin para lang sa atin ng mga viewers, mga nanonood sa atin, ang magpapalo sa atin. Huwag natin aabusuhin. Dahil minsan, nawawala na tayo sa focus na parang naiisip na natin yung pinaka-powerful natin. At dito naman kay Kuya Bal, ang masasabi ko na lang Kuya Bal, sana ay wag na tayong sumagot na kung ano-ano pa. Yung maging ano na lang, yung mayroon tayong peace of mind na hindi tayo mai-stress. Dapat itong nangyari dito sa Rapitulfo in action, ito po ay lahat natin kapupulutan ng aral. Ano? Dahil ako po talaga, marami akong natutunan talaga dito sa social media. Yun na lang ang masasabi ko. Kahit papaano, siguro yung pagpapakumbaba naman ay hindi naman tayo mamamatay, ano? Yung mga content creator po, sana po, unahin natin po yung rumispito sa ating kapwa at sa ating sarili. Yan lang po ang masasabi ko po. Sana po ay itong nangyari sa Rapitulfo in action, malaking aral na po ito sa atin lahat. Ang masasabi ko lang po, hindi basta-basta pong mapapatigil or mananahimik na lang po yung gusto nyong mangyari. Lalo pong naging magulo. Napag-usapan na po sa social media ang lahat. Kaya mga kapatid, hanggang dito lang. At sana habang buhay tayong maging peace of mind. Dahil pag tayo, kakaunti na lang ang nalalabi sa atin dito sa ibabaw ng lupa. Ano? Dapat po, maging sinseridad tayo sa ating mga sarili. Maraming salamat po. Please subscribe po, Malody Los Santos. At sana po, maging mapayapa po ang lahat. 'Di ba? Marami pong salamat sa mga nanonood sa akin. Hanggang sa muli, mabuhay pa rin po ang Pilipino. At walang problema na hindi po yan nalulusutan or nalulutas. Marami pong salamat. Sana po pagpalain kayo ng may kapal at God bless you po sa atin lahat. At sana bigyan tayo ng mahaba pang panahon or oras dito sa ibabaw ng mundo. Magpakatatag na lang tayo at magpakabait. Yun na lang po ang masasabi ko po dito. At pasensya na po na sana ay ito po ay matahimik na po tayong lahat. Marami pong salamat. We love you so much. God bless you po sa aking mga viewers na patuloy nagmamahal kay Malody Los Santos. Bye-bye. We love you.